umaga po sa bawat isa sa atin. Inanyayahan ko na po na tayo magsitayo. At basahin ko po dito sa mga awit 133 verse 1. Sabi po dito, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pangmasid, ang nagkakaisa at laging sama-sama na magkakapatid. Pwede niyo po ba tignan yung mga katabi niyo po? Yan po ang ating mga kapatid, di ba? Sa Panginoon po. At habang kinakanta po natin yung awitin ng halina't sama-sama, maaari po tayo na umikot, kamayan po natin yung bawat isa, kamustahin po natin. Hallelujah. Lord. Yes, Lord. Naririto kami, Lord, upang kami sumamba at magpuri sa inyo at nagkakaisa kami dahil sa ngalan mo. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Amen po, no? Nagkakaisa tayo, naririto tayo dahil ang Diyos natin ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak. Ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Ipalakpak, ipalakpak ang inyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailanman itatanghal. Kadakilaan mo, sadyang walang hanggan. Sisigaw, kapangyarihan mo, wala nang papantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal. Sisigaw, magpakailanman. Itataas ang galan mo, Jesus, kailan pa man itatanghal. Kadakilaan mo, sadyang walang hanggan. Isisigaw, kapangyarihan mo, wala nang papantay. Kawalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas,
sadyang walang hanggan. Isisigaw kapangyarihan mo, wala nang papantay. Kalwalhatian mo, Jesus, itataas, itatanghal, isisigaw magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw magpakailanman. Di kami magsasawa, Panginoon. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw. Itataas, itatanghal, isisigaw. Itataas, itatanghal, isisigaw magpakailanman. Yes, Lord, patuloy na itataas, itatanghal namin at isisigaw ang iyong pangalan. Hallelujah! Panginoon, patuloy na pupurihin ka namin, walang sawa, walang humpay, na papurit pasasalamat tanging sa iyo lamang, Jesus. Hallelujah. Kaya ang nais
sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling niyo, aming Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ang puso ko sa piling niyo. Wala nang hanapin pa, wala nang hanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling niyo, aming Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ang puso ko'y sa piling niyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling niyo, aming Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ang puso ko'y sa piling niyo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisip pa, kundi mamalagi sa piling niyo, aming Ama. Wala nang papantay sa inyo, nag-iisang Panginoon, kaya ang naisin ang puso ko, kaya ang naisin ang puso ko, kaya ang naisin ang puso ko sa piling niyo. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukublin, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso.
patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon. Salamat. Oh, salamat, Jesus. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Yes, Lord. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluhang ng puso nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon, sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasan sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon, ikaw ay mabuti. Yes, Lord. Ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Let's sing it. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri
kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y hindi mababantayan. Nagsinig ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y hindi mababantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y hindi mababantayan. Jesus, pupurihin ka sa lahat ng dako, tanging pangalan mo ang aming itatanghal, tataas, O aming Panginoon. O Jesus, purihin ka. Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat sa lahat ng pagtuturo mo. Dahil alam namin, Lord, na ang iyong pagtuturo, ang iyong pagdidisiplina, kahit masakit man ito, Lord, pero kami ay tinuturing mong mga anak. Salamat, Panginoon, kasi kahit kayo yung nagdidisiplina sa amin, alam namin, Lord, na may pain man, pero andyan yung comfort mo, andyan yung rod, yung staff mo, that continually seek us, that continually comfort us. Salamat, Panginoon, dahil kahit dumadaan kami sa kadiliman, ay hindi po talaga maitatago, hindi maikukubli yung kalakasan mo, yung liwanag na nagmumula sa inyo. Kaya ngayong umaga na to, Panginoon, we just pray that you will continue to touch each and every one of us, that each of us will encounter you, that each of us will know you even more. Na sa pamamagitan ng iyong salita, Lord, ay mas lalakas kami dahil ito po yung nagiging matibay na sandigan namin. Panginoon, patuloy kami nagpapasalamat dahil napaka-gracious mo, napaka-merciful mo sa bawat isa sa amin. At dahil dyan, Panginoon, kami po ay patuloy na magpupuri. Hindi kami titigil, Lord, hanggat hindi namin naaabot ang iyong puso, hanggat hindi namin nabibigay yung parangal na nararapat lamang sa inyo. Lahat, Panginoon, ng papuri, lahat ng pasasalamat ay tanging sa iyo lamang namin ibibigay. At ito po kami, Panginoon, that we declare, Lord, na ang aming buhay ang tanging mai-offer namin, Lord, at maitatanghal ka. Salamat, Lord. We love you. In Jesus' name we pray. Amen.
A blessed morning, everyone. Are we blessed? Yes, we are so much blessed po. Talaga napakasarap po magpuri sa ating Panginoon. Ano po? Talagang yung presensya ni Lord ay dumadaloy po sa ating kalagitnaan. At talagang napakabuti ni Lord dahil muli ay binigyan tayo ng ating Panginoon ng isa na namang bagong araw, bagong linggo para makapagpuri at magparangal po sa ating Diyos na buhay. At ayan po, bago po tayo tumungo sa ating tithes and offering, short reminder lamang po para po sa mga may heart, sa mga aspiring leaders and workers po na may mga talento na binigay ang ating Panginoon. Pwede po kayo mag-involve sa ating mga ministry. Tulad po ng palagi po namin na ina-announce, yung Martha Ministry po, sa ushering team, sa prayer team po, sa music team, at maging po sa Faith Kids. So, ang buhay po natin ay ipagamit po natin sa ating Panginoon para sa kanyang kapurihan at karangalan. Amen po. Alam ko ang bawat isa ay may regalo ang ating Panginoon. At yung mga kanya-kanya po nating talento ay ialay po natin sa ating Panginoon. Amen po. So ayan po, dakot na po tayo sa ating paghahandog. So ayan mga kapatid, kumusta po ang inyong bagong taon? Meron po ba kayong mga naisubi o naiipon sa mga natanggap po natin na 13-month pay, mga bonus, may mga naitabi po ba kayo? Kasi alam po natin na yung Christmas season na nagdaan ay talaga naman pong kaliwat kanan ng gastos. Amen po. At marahil ang iba ay naubusan or may naitabi man at yung iba pwedeng nagwo-worry na kung ano ba yung gagastusin kinabukasan o sa mga darating pa. Pero lagi nating tatandaan na may Diyos tayong maaasahan. Na sa kabila ng lahat ay lagi tayong may Diyos na matatawag at mahihingan ng tulong. Sapagkat sabi nga sa kanyang salita sa Philippians 4:19, sabi po dito, "But my God shall supply all your need according to His richest glory by Christ Jesus." So alam natin na ang kayamanan ng Diyos ay hindi mauubos. So isang salita lang natin sa ating Panginoon kapag nakita niya ang katapatan at katotohanan sa ating puso na tayo ay nangangailangan, ay tunay na may Diyos tayong maasahan. Hindi tayo ng Panginoon pababayaan. Ang kailangan lang po sa bawat isa sa atin ay maging tapat at laging unahin ang kalooban ng Lord dahil sabi nga niya sa Matthew 6:33, di ba, na ang sino mang unahin ang kaharian at katuwiran ng ating Panginoon, ang lahat ng bagay ay idaragdag niya sa bawat isa sa atin. Kaya walang anumang pangangailangan ang hindi kayang katugunin ng ating Panginoon. Amen po. Ang lagi lang nating tatandaan, yung puso natin, alam ni Lord, ang isip natin, nakikita yan, nababasa ng ating Panginoon, at pag nakita niya na tunay na tayo ay nagtitiwala at nananampalataya sa Kanya, ay tunay naman na magpapakilala pa siya lalo sa bawat isa sa atin. At yun ay ang ipagkaloob, ang mga bagay na naaayon sa kanyang kalooban at ang mga bagay na kailangan ng bawat isa sa atin. Dahil ang Diyos natin ay hindi marunong magpabaya. Amen? Kaya ayan po, maghandog po tayo na may ngiti sa labi at tunay na may pagmamahal sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Panginoon ko, maraming salamat po muli sa araw na ito na binigyan mo kami ng pagkakataon na makasamba sa iyo at pagkakataon, Lord, na maibalik po namin sa iyo ang lahat ng pagpapala na amin pong natanggap. Tunay, Lord, na wala kang katulad. Tunay, Panginoon ko, na ang pag-ibig mo sa amin ay tunay na hindi nagbabago at patuloy mo, Lord, na ipararana sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon ko, sa pag-ibig at katapatan mo sa bawat isa. Kaya, Lord, tunay na ang mga anak mo na laging bukas palad, na laging nagtatapat sa iyo. Alam mo, Lord, kung ano ang kanilang mga pangangailangan. Alam mo, Lord, ang kanilang mga hinaing sa buhay, O God. Kaya alam po namin, Lord, na basta naaayon sa iyong kalooban, tunay, Lord, na ito ay ipagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Diyos, sa iyong katapatan. At maging, Lord, ang mga tithes and offering na ito, Lord, na tinatanggap ng simbahang ito, diyan, Lord, sa iyong kaharian. Tunay, Lord, na magsilbing mabangong samyo sa iyong harapan na inyo pong kinalulugdan. Salamat, Lord,
Lord. Tunay na wala kang katulad. Tunay na kahanghanga ang lahat ng iyong ginagawa sa mga buhay namin. Salamat, Panginoon ko. Muli, sa iyo po namin ibinabalik ang mataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning. Good morning. Yan. Let's fill this Sunday with full of energy from the Lord. Ano? But before we begin, I would like to acknowledge our first-timers po na una pong nakadalo po sa ating church service. And we welcome you po. Una-una po kay Sir Raymark Dabu. Pwede po ba po tumayo? Yan, Sir Raymark. God bless you, sir. Kay Princess Lee Portem. Wow, hi Princess. Praise God. And kay Lovely Portem, ano po ito, family po sila. And yung kay Elsa Olofernes. Ayan, hello po. And kay Lucky Lawasan. Lucky, nice to meet you. And we welcome you here sa ating church and we thank you for visiting our church. Hopefully, you will find yourself deeply in love with Jesus. You know, this is a church that not only fellowship with one another, but this is a church that worships the Lord Jesus Christ who died on the cross for us. Amen po ba doon? Amen. And how's your week? Today is, I think, the second week of 2025. Kamusta ho? Nakapagpahinga na ho ba ang lahat? O parang may continuation yata yung pagod, ano? Parang hindi. Bakit parang tuloy-tuloy yung ating schedules, yung parang biglang akala natin luwag tayo after ng New Year, pero ito, ang daming sa trabaho. I've been hearing a lot of reports and kwento na ang daming loaded sa work, no, sa businesses, and so on and so forth. But I pray that, you know, as we tackle this 2025 is that we would be prepared. Maging handa ho tayo sa kung ano man yung dumating sa ating buhay, ano? And, you know, it's been years we've been seeing the move of God in our lives, no? Nakita ho natin yung kabutihan ng Diyos sa atin and hindi po natatapos ang kabutihan ng Diyos sa 2024. It will continue, no? Magpapatuloy po ito for the years to come as long as we stay besides Him. And alam niyo po, minsan kahit bumibitaw tayo sa Diyos, diba parang yung mga bata bumibitaw tayo sa mga magulang, you know, God is still good because sometimes He reaches out. Hindi sometimes, talagang nag-reach out siya sa atin para tayo po ay hindi po mapariwara sa ating buhay. So, God is very, very good. And I'd like to acknowledge, no, yung atin pong mga ministries. We thank you for serving the Lord throughout these years. Lalong-lalo na po yung mga nagsimula pa dati, ano? And through ups and downs, you're still serving the Lord. Okay? So, before we go on sa atin pong pag-uusapan ngayong umagang ito, I'd like to I'd like to remember yung theme po natin for 2024 hanggang 2025. That is July. July po tayo nag-anniversary. And it's all about overflow. No, pag sinabi ho nating overflow, nag-uumapaw. And this year, we should declare that the Lord will pour out His overflowing blessings upon us. I'm not only talking about money, I'm not talking about something else, but I'm talking about in our lives, emotionally, overflowing love from the Lord, overflowing blessings, overflowing peace, overflowing, you know, forgiveness. Lahat po yan ay dapat pong mag-overflow sa atin, sa ating mga buhay. So how many of us this morning believe that God desires, or it is the will of God to overflow in us? No? Hindi question yung, Lord, will mo ba na ako ay mag-umapaw?
Lord, will mo ba na ako ay makalaya? Lord, will mo ba na, magkaroon ako ng overabundance of love and even in financial, it is the will of God. And let's read in 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Sabi dito, magagawa ng Diyos, basahin po natin ng sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. So ibig sabihin mga kapatid, it is the will of God na tayo po ay pasaganahin. Bakit daw po? Hindi lang po sa pangangailangan po natin, kundi sa lahat ng bagay. Wow, praise God. Kung maintindihan po natin ito, sinasabi niya dito, sa lahat ng bagay, magkakaroon po tayo ng perspective na something different from before. Bakit po? Upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Ibig sabihin, the Lord wants us to be prospered so that we can be a blessing to other people as well. Sino gusto dito ang maging blessing sa iba? Sino dito gusto ng pagpapala ng Panginoon? Gusto natin yun, di ba? But it does not stop na, Lord, i-bless mo po ako. Lord, bigyan niyo ako ng ganito. Hindi po. But God will bless us so that we can be a blessing to other people. Isa pa ho, Deuteronomy 28:12, sabi ng Panginoon, bubuksan niya ang langit at upang ibuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito hindi kayo mangungutang, sa halip kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Sino gusto yan? Yung hindi na tayo laging naghahabol, pero sa sobrang biyaya ng Panginoon sa atin, tayo yung tinatakbuhan ng tao. When people come to us, pag pumupunta ba ang mga tao sa atin at meron silang pangangailangan, how do we feel? Makaramdam ba tayo ng, ito na naman siya, nag-chat na naman, gusto na naman ako nitong ano. Or, do we praise God at lumapit siya sa akin because that person knows that you are blessed by the Lord. You are following Jesus. Hindi man pinansyal lang maibigay mo, at least yung panalangin maibigay mo sa Kanya. Words of encouragement na kaya mo yan, kaya mo yan. There was this classmate of mine way back 2008, hanggang ngayon nagchat-chat pa rin siya sa akin. Tol, meron ka ba dyan? No, babalik ko sa ilang years na yon, ilang years ng ganun. And kung meron ako, I would gladly give it to her. No? Kasi ganito daw, sa trabaho, ganyan. Sasabihin ko sa kanya, wag mo nang ibalik. Because when we help someone, wag nyo nang antayin na ibalik sa inyo. Ibigay mo na lang. Di ba ho? Kung nanghihiram siguro ng ganito, hindi mo kaya, at least makapagtulong ka, wag mo nang antayin na bumalik sa'yo. No? Pero iba naman ho yung, syempre, pagiging responsable, baka mamaya, inaano ka naman, parang, may tawag doon, parang masyado kang sinasamantala. Wag naman, no? Magkakaroon din po tayo ng wisdom from the Lord. Lord, is it your will for me to bless that person and all? You know? Pero ang sabi ho dito, bubuksan ng Panginoon ang langit at ibubuhos sa inyo ang ulan sa kapanahunan. Pagpapalain nga kayo sa lahat ng inyong gagawin dahil dito hindi kayo mangungutang, pero kayo yung magpapahiram sa ibang bansa. That only speaks of overabundance of the Lord. No? And isa ho sa promise ng Panginoon sa atin is magkaroon ho tayo ng buhay na masagana. In John chapter 10 verse 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako, si Jesus daw po naparito upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. So it is clear that the Lord would like to bless us abundantly so that we can be a blessing to others. Amen po ba doon? If God desires to fill us up, kung yun pala yung plano ng Diyos sa atin, then how come some Christians or maybe some of us feel
feel like there's something missing. Bakit parang may kulang? Nabasa naman natin sa Bible that God would like to bless us. And sometimes there is parang may missing link sa akin. Ano? Or it may be that we are already following the Lord Jesus, but we are easily emptied. Parang, okay naman ako, dapat napupuno ako ng Panginoon, pero as I walk through my spiritual journey, parang ang bilis kong ma-empty. Ang bilis kong ma-empty sa aking spiritual life. Sa aking emotional life, parang ang bilis kong ma-trigger. No? Parang konting kibot, parang naaligaga ako sa emotionally, sa aking mental. No? How come na yung salita ng Diyos, sinasabi na gusto tayong pagpalain ng Diyos, pero yung isip natin, parang ang dami-dami nating worries. No, ang dami-dami nating iniisip. Physically, financially, and even socially. Mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ngayong umaga, still in the topic of starting point, is that God desires us to be a fountain, not a drain. Being a fountain, sisimulan nun natin yung taon ng may ganitong mindset, may ganitong puso, may ganitong desire that we should be a fountain. Ang fountain po, palabas. Pero yung drain po, pahigop, pa-drain. Okay? So this will be our topic for today, and I hope that the Lord would speak through us, no, sa mga susunod na oras. But before anything else, let's proceed in prayer. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Lord Jesus, we thank you. We want to glorify you, Lord. Salamat, Panginoon, na kami po ay inyong dinala sa lugar na ito, Lord Jesus. At Lord, we desire to be a source of hope. We desire to be a source of encouragement sa mga tao. We don't want to be the drain, Panginoon. Hayaan niyo, Lord, na mangusap po kayo sa amin ngayong araw na ito. I pray for the people who will be listening, that you would open up our spiritual eyes and ears, that we may come to know you, that we may be in love with you more and more, Jesus. Lord, panalangin ko po ang aking sarili, ang inyong lingkod, Panginoon, na magdadala ng iyong salita. Pakabanalin niyo po, Lord, ang aking isipan, upang sa gayon kayo lamang, Panginoon, na marinig, Panginoon, sa aking mga sasabihin. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala, Lord Jesus, so that we'd be able to hit you, to hit the mark of our calling, and to minister, Father God, sa amin. I pray, Lord Jesus, that you would move in this place. Salamat, Panginoon. Be glorified, be magnified. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Be a fountain, not a drain. Saan ko po ba nakuha or saan ko narinig itong word na yan? And ito pong, I got this title from a movie in Netflix. Sino sa inyo nanonood ng Netflix? Yan. I got this movie from a movie in Netflix entitled The Forge. Okay, The Forge. I think yung iba host dito ay nasabihan ko na po patungkol dyan. And I think hindi mapipigilan na itong The Forge na ito, The Forge movie is kumalat sa buong mundo. Why? Because this is a Christian movie, The Forge. Kung kayo pa ay may Netflix, you can watch it. And it was directed by the makers of Fireproof. Napanood nyo na po ba yung Fireproof and Facing the Giants? Yeah. Sila po yung gumawa po niyan. And I would like, for each and everyone na mananampalataya ni Jesus na panoorin at suportahan yung movie na ito. It's full of encouragement. Sino na nakapanood dito niyan, The Forge? Ayan. Meron na ho, no? So kung may Netflix po kayo o kung wala man ho, ay hayaan nyo po na ipalabas po natin dito sa church via e-pass. I think pwedeng ipalabas sa e-pass natin. Di ba dito po kasi sa church, para sa mga first-timers, meron po tayong movie time din. Nanonood po tayo, sama-sama po tayong manood. And we're just fellowshipping with one another and winning souls for the Lord. Antayin po natin, probably this January or this coming February po ito. But hindi na po ako magkukwento patungkol dyan para hindi po ito may spoil. But
Dito ko nakuha yung katagang be a fountain and not a drain. Pakisabi sa katabi mo, be a fountain, not a drain. No? Maging pagpapala ka sa ibang tao. Huwag ikaw yung nagkukos para sila ay ma-down. Yan ang ibig sabihin po niyan. And bilang anak po ng Diyos or tagasunod ho kay Kristo, ay nararapat lang sa atin na nagmumula ang bagay na nanggagaling sa Diyos. Because, we are the source of light. Jesus is the source of light, and being a Christian, we are also light of this world. Tayo po ay ilaw ng mundong ito. So anong ibig sabihin nito? If there's someone who is struggling dito sa mundo, we should be the one who will show them the way, the truth, and the life. No? And last week po, nadaanan po natin yung pagiging blessing instead of pagiging toxic. Di ba? Or sakaling kung hindi tayo yung nagiging toxic, kumbaga kung meron tayong katrabaho na parang ang hirap-hirap kausap or very toxic, dapat makinaan po tayo ng pag-unawa at pag-ibig ni Kristo mula sa atin. Tayo ho dapat yung nakakaunawa kasi tayo po yung tagasunod ni Kristo. And tulad po ng sinabi ko po kanina, God wants to bless us. Hindi po tayo yung source of curse. Hindi po tayo yung parang ito na naman tong Kristiyano na to na di ba? Hindi or sa katrabaho ba natin, dito na si masaya ba silang nakikita tayo o pag nakikita tayo para silang umiiwas lahat dahil parang masyado tayong toxic. But God wants to bless us to be a blessing to others. And for this to happen, allow me to show you an illustration kung ano ho ba yung ibig sabihin po ng pag-overflow. And I have here my table. Hilingin ko yung assistance ni Sir Icha. Pwede ba nating buhatin itong aking mga inigib na tubig? Andi, ayan. Dahan lang. Yun. Okay. So I have here an illustration. At maglalagay po ako ng tubig. Hindi naman to vlog, Hindi naman to vlog. So I have here a bottle and another bottle. Okay. So let's imagine that these two represents our lives. Buhay po natin ito. Maaring si bottle A, bottle B. So pareha silang buhay sila. And when we talk about overflow, pag sinabi ho nating overflow, Sir Icha, pwede mo bang pour out some water sa ating buhay? Yan, para hindi matapon. Okay, so God will fill us up and tayo nagpapapuno sa Diyos. And you see, when we talk about overflow, kahit tayo po ay mapuno, tayo po ay mag-overflow. And this talks about when we study the word overflow. Ayan, nag-overflow na siya. Puno ka na, pero nilalagyan ka pa ng Panginoon so that yung mga spillage po nun, yung mga sobra-sobra po natin, ay makakapag-benefit yung ibang tao. You see? Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. And there are times, mga kapatid, na sa sobrang overflow po natin, ang dami pong nabibless because of us. Again, I'm not talking about financially. I'm talking about maaring punong-puno ka ng peace ng Panginoon. Na sobra naman ng peace nito. Or maaring punong-puno ka ng joy ng Panginoon. So that when the neighbor see you, ba't lagi kang nakangiti? No? Kasi pinupuno ako ni Jesus. I know where the source of the true joy is, and that is Jesus. You see, when we overflow, a lot of people will see how good God is in our lives. Amen po ba doon? Amen po doon. Amen po doon. And here comes the another life. Ito pong buhay na ito. And you see, parehas po siyang may laman. And, ayan. Lalagyan din po natin siya ng water. Speaks of God filling or maaring nagpapafill siya sa ating Panginoon. You see? And ito pong another person po natin ay parehas din po siyang napupuno.
ng ating Panginoon. Kasi parehas po silang Christian. Parehas po silang mananampalataya ng Panginoon. And there are times na siya po ay mapupuno din ng ating Panginoon. Overflowing blessing of the Lord. No? However, the difference between them is ito pong si Battle B or si Person B ay may problema. Ano kayang problem nito ni Battle B? Now, the problem of Battle B is that bagamat siya po ay parang normal na tao, ganyan, napupuno siya, pero siya, pwede mo bang buksan si Battle B? Dito, Battle B. Yan, buksan natin siya. Yan, makikita po natin na pag binuksan po yung kanyang buhay, si Battle B po ay may tagas. And no matter what happens, kahit na akala niya punong-puno siya sa buhay niya, pero may tagas sa kanyang buhay, still, parang hindi siya makakaramdam ng siya po ay napupuno. Pwede mo bang punuin, Icha? Ayan, pwede mo ba siyang lagyan pa ulit? Makita lang natin. Ayan. Sige, bababa ko. Ayan. Ayan. There are times na, sige, papuno ka ng papuno. Pero in reality, kapatid, itong si Battle B, okay na? Ay patuloy pa rin nag-drain. And there will be times na kapag itong si Battle B ay hindi niya sinolusyonan yung butas sa kanyang buhay, makakaramdam pa rin siya ng emptiness. Makakaramdam pa rin siya, bakit parang may kulang? Bakit parang, sabi ng Panginoon, gusto niya akong i-overflow. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, gusto niya akong pagpalain. Sabi ng Panginoon, maging pagpapala ko sa iba. But how come I feel so empty? It's because meron pong butas. Okay? Thank you, Sir Icha. Lagay mo na lang yan dyan. The first point that I'd like to share you this morning what is preventing you and draining you to fully embrace God's plan for your life? Ano yung kumakain? Ano yung nagnanakaw sa ating buhay para hindi natin ma-embrace yung full plan ng ating Panginoon sa atin? And the answer is, you know. Alam po ninyo ang sagot, because I do not know what your drains are. I have my own drain. Sabi ko nga po sa inyo, lahat po tayo, meron po tayong kailangan i-patch up. Meron po tayong kailangan ayusin sa ating buhay. 2024, ano po yung naging drain po natin sa ating buhay? Kung bakit parang, Lord, dumalakad naman ako sa iyo, Lord, nagpapapuno naman ako sa iyo, pero bakit parang nauubos at nauutas, parang nawawala, namamatay? It is because we have something in our lives na kailangan po nating ayusin. Last week, we read from Matthew chapter 7, verse 3 to 5. Sabi doon, why do you look at the speck of sawdust in your brother's eye? Bakit mo tinitignan yung puwing ng yung kapatid, no? Pero ikaw naman ay meron kang troso sa iyong mata. Tanggalin mo muna yung troso sa iyong mata so that you can help others. Ganun din po sa atin. We cannot be a blessing to other people kung tayo po may tagas. No? Tayo, parang malalagas tayo ng malalagas. No? Ano-ano po yung maaring drain po natin sa ating buhay? What are the things that may drain us in our lives? Maaring kasalanan po ito, holding to a sin or evil habit. No? Okay naman tayo, nag-worship naman tayo kay God. We read our Bibles naman na ganyan, pero is there something in your life that drains you? And probably that is a sin. Nagpilit tayong gusto mo nang makalaya gusto mo na makamove on, pero dahil
nakahawak pa sa atin yung kasalanan na yun, hindi po tayo maka-move on and hindi tayo mapuno ng ating Panginoon because of that evil habit. Umiinom ho ba kayo sa basong butas? Di ba pag may butas yung baso, most probably, ang gagawin po natin dyan, tatakpan natin or papalitan natin. Tatapon na lang natin yung baso. Why? Because we know that pag nilagyan ko ng kape yan or juice or tubig, magde-drain, hassle. Diba? Ganun din po sa kasalanan. Pag merong butas sa ating buhay na pilit na inuukit ng kasalanan, ay madedrain po tayo. Ano pa ho yung maari po natin? Evil habits or even good habits. No? Minsan magagandang mga bagay, pero kung ito po ay umaagaw sa oras natin sa Diyos, then I think it is a drain in our lives. No? Doon po sa Matthew chapter 7, sabi niya doon, you hypocrite. Maaring ang isang drain, hindi ko po sinasabing kayo ito, no? This is just a general. No? Maaring ang drain po natin is hypocrisy. Ano ho yung hypocrisy? In the Bible, hypocrisy is defined as the act of claiming to believe something but acting in different way. Iba yung sinasabi mo, iba rin yung ginagawa mo. Lalong-lalo na po, pag wala pong nakatingin. That is hypocrisy. Kasi you show yourself na ito ka, pero pag talikod, medyo iba naman yung dating. Ano? So that is hypocrisy. Ano pa? Maaring ang drain ng buhay po natin is unforgiveness. Hindi tayo makapagpatawad. Hindi tayo makapag-release ng forgiveness sa ating mga mahal sa buhay. Yung past natin, hindi po natin mai-let go. And so, kapag dumadating yung time na pinag-uusapan ng pagpapatawad, nahihirapan tayo makamove on because there is unforgiveness in our heart. Many times, people feel na hindi sila napatawad ng Diyos because they are not willing to forgive other people. And to mind you, kadalasan ang pinagbibigyan ho natin ng forgiveness yung mga taong nakasakit sa atin. And mostly, ang mga taong nakasakit sa atin ay yung mga mahal natin sa buhay. Tama po ba? No, from the past, from the work, from the family. Pag close sa atin yung tao, mahal natin sila, and nasaktan nila tayo, most likely doon po magkakaroon ng kailangan po ng forgiveness. Ano? And ano pa ho? Pwedeng stubbornness or katigasan ng ulo, lack of discipline. No? Kaya tayo nalilate palagi sa work kasi, lack of discipline. Maaring yun yung tagas sa buhay mo. Kaya gusto ko na sanang i-promote ng boss mo or meron sanang mas magandang plano sa iyo kaya lang lagi ka namang late. Ano yung lack of discipline na meron tayo? Nagpuyat ka kasi nanood ka pa ng Korean novela or kung ano man, nagkape ka siguro. Ano yung kailangan nating hanapin? Ano yung mga maliliit na tagas ng ating buhay? And identify natin. Whatever drains our life, kung ano man ito kapatid, we have to deal with it. Otherwise, katulad po nung isang battle kanina na tinignan ho natin, mauubos po yung tubig. No? And darating yung time na magkakaroon po ng emptiness sa kanyang buhay. Psalms chapter 139 verse 23 to 24, sabi po dito, search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. Point out anything in me that offends you and lead me along the path of everlasting life. Panginoon ko, search my heart. Tignan niyo po, Panginoon, yung aking buhay. Ano po yung nagde-drain sa akin? Ano po yung problema ko? Teach me, Lord. Teach me. Sabi diyan, and lead me to the everlasting life. Point number 1 is to identify. Can you identify the drains in your life? Pwede po ba nating isipin sa ating sarili, ano yung drain sa aking buhay? So that
the Lord can fill me para mapuno ako ng Diyos at mag-overflow sa Kanya. Kayo, sa isip nyo, sa puso ninyo, ako, meron akong mga drain. And sabi ko kay Lord, 2025, kailangan ayusin ko yung drain ng buhay ko. No? Ayoko na pong sabihin kasi 'di ba, sabi ko nga sa inyo last time, may mga usapan na sa inyo lang at sa Diyos na hindi niyo na kailangan sabihin in public. Ganon. Basta for me, I have my own drain and sabi ko sa Panginoon, Lord, help me na ayusin yung leakage ng buhay ko. Para, 2025 would be different and we can be filled with the plan of God in our lives. Kayo po, ano po yung drain po ninyo? Ano po yung nagde-drain sa buhay natin? Sa spiritual na buhay po natin, sa emotions po natin. Kakapanood natin ng drama, masyado tayong madrama. Ano ba yung mga, 'di ba? Kakapanood natin ng karate, gusto natin karate palagi pati yung buhay natin. Ibig sabihin, ano yung nagpupuno ng buhay natin and ano yung nagde-drain nito sa ating mga buhay. Mentally, ano yung iniisip-isip natin? Ay, kakaisip, wala namang nangyari. Ibig ko po sabihin, baka yun yung nagde-drain sa buhay po natin. Financially, maaaring financially din. Ang laki ng sweldo mo, pero bakit parang kulang palagi? Hanapin natin yung drain ng buhay po natin. Baka naman masyado tayong magastos. Yung sinasahod natin, mas malaki pa yung gastos. Kaya, at the end of the day, malaki yung sahod mo, nauubos naman. Ano yung drain ng buhay po natin? Number 2 that I'd like to point out is that we have to choose to obey God. Para maging fountain po tayo, we have to learn how to obey the Lord Jesus. Sundin po natin ang Diyos sa ating buhay. And Deuteronomy chapter 28 is very, very specific na ang pagsunod sa Diyos ay meron pong kalakip na biyaya or blessing. And Deuteronomy 28 also wrote about kapag ikaw ay nagdi-disobey sa Panginoon, ay meron pong kalakip na consequence din po yan. Let's read some of this. In Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 8, ito po yung sabi dito. If you fully obey the Lord, pag sinunod mo ang Diyos ng totoo, your God, and carefully keep all His commandments that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. Promise po ng Panginoon yan sa mga obedient sa Kanya. You will experience all these blessings if you obey the Lord your God. Ano-ano po yung mga pagpapala daw? Your towns and your fields will be blessed. Your towns speaks of kung saan tayo nakatira. No? Ano ba yung kinalalagyan natin? No? Your fields speaks of our work. Diba? Kasi dati, yung fields kasi yan po yung trabaho nila no? Nagsasaka. Pero sabi ng Panginoon, if you fully obey me, you will be blessed in your house. You will be blessed in your work, kung ano man yung pinagtatrabahuhan mo. Verse 4, your children and your crops will be blessed. Yung mga anak po natin. No? Yung mga ginagawa po natin ay pagpapalain po ng ating Panginoon. Hindi lang pala tayo. When we obey the Lord, hindi lang pala tayo yung nakikinabang, pati po yung mga anak po natin. They will be blessed as well. The offspring of your herds and flocks will be blessed. No, yung mga pwedeng mga businesses yan, yung trabaho mo, lalago, dadami yung, sabi dyan hindi po ako nagsasabi nito. Your fruit baskets and breadboards will be blessed. Yung storage natin, no? Your fruit basket and breadboards will be blessed. Ibig sabihin, ipon. No, maaaring magkaroon tayo ng ipon. Maaaring magkaroon tayo ng abundance of reservoir of God's goodness in our lives. Kaya pag may dumating na bagyo, hindi tayo manganganib. Not only in the physical, but also in our spiritual. Pag may trials na dumating, hindi tayo basta-basta natitibag. Kasi meron tayong baon-baon. We are filled. No, hindi tayo nangangamba. Pansinin niyo po, pag meron pong disaster,
napaparating, ano kaagad yung pinupuntahan ng mga tao? Pagkain, nauubos yung mga grocery, naalala niyo po nun? No? Ubos yung ano ng mga, kasi gusto nila, secured sila. But if we obey the Lord will give us security in our lives. Ano pa sinabi dito? Verse 6, wherever you go, and whatever you do, you will be blessed. Saan ka man magpunta, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. At kung ano man yung ginagawa mo, kapatid, the Lord will bless you. And this is the blessing of obeying the Lord fully in our lives. The Lord will conquer your enemies when they attack you, pati sa kaaway. Maaring may nagsasabi ng negative about sa atin, may mga backstabbing na nangyayari sa school or sa work, pero sabi ng Panginoon, the Lord will conquer your enemies when they attack you. Poprotektahan ka rin ng Panginoon. No, parang may mga gustong umano sa'yo, may mga gustong gumawa ng hindi maganda sa'yo, but because you are fully obeying the Lord, He will conquer your enemies. They will attack you from one direction, but they will scatter from you in 7. Atakihin ka nila, pero mag-scatter sila. Hindi ka nila kaya because you are standing with the Lord Jesus. In verse 8, the Lord will guarantee. Guarantee. Grabe yan. The Lord will guarantee blessings on everything you do and will fill your storehouse with grain. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. Sobrang dami pa ho niyan. Ano po yung pagpapala na meron kaya ang Diyos para sa inyo, para sa atin? And we will be able to grasp that. Makukuha po natin yan if we obey the Lord our God. Gusto niyo pong ma-bless? Gusto niyo pong ma-bless? Ito po yung susi. Obey the Lord in our lives. Pero meron din pong isinulat ang Deuteronomy chapter 28 na consequences if we disobey the Lord. If we disobey the Lord. At ito po yung sabi niya, but if you refuse to listen to the Lord your God and do not obey all the commands and decrees, pag pilit mong hindi pinapakinggan at sinusunod ng Diyos sa buhay mo, I am giving you today, all these curses will come and overwhelm you. Sumpa. And curses will come as if we don't obey the Lord. Sabi dito, your towns and your fields will be cursed. Bakit kaya ganun? Kahit anong pasukan kong trabaho, laging daming issue sa akin. You know? Laging ganun. Pag pumupunta ako dito, problema, pinapalipat na naman ako, but your fruit baskets and breadboards will be cursed. Laging kulang, laging said, laging, laging parang ang lungkot. Mind you, the Lord is so good. Ayaw na ayaw niya po tayong nagkukulang. That's why He's giving us an option. Na if you obey me, I will bless you more than abundantly. Para hindi lang ikaw ang makinabang, yung ibang tao din mabless through you. Pero ito, nakita dyan, your children and your crops will be cursed. Nadamay pa yung mga anak natin. The offspring of your herds and flocks will be cursed. Verse 19, wherever you go and whatever you do, you will be cursed. And verse 20, the Lord Himself will send on you curses, confusion, litong-lito, frustration in everything you do, until at the last you are completely destroyed for doing evil and abandoning me. Kung gaano po kasarap pakinggan yung unang part kanina, ito naman po parang nakakatakot naman. Parang may curse. And verse 20 sabi, the Lord Himself will send you on your curses, confusion, and frustrations. That's how
serious Deuteronomy 28 is. That's why I'm asking you, kapatid, kanina, yung tubig. Let's find out, Lord, ano po yung drain ng buhay ko? Is it unforgiveness? Is it something in my heart na pilit na hinahatak tayo pababa? Pero sa isip natin, Lord, gusto ko na mag-serve sa'yo, pero nakaangkla. You know, when I was 17, 18 years old, I am already serving the Lord. No, sa aming church, keyboardist po ako that time. I would remember how I worship the Lord. Yo, taka, church, punta tayo, Lord Jesus, ganyan. But there was something in my heart that keeps me from, pushing through and going forward with the Lord. Alam niyo po kung ano po yon? Hatred with my mom. Galit na galit po ako sa nanay ko because hindi niya po ako pinag-aral. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral eh. Alam niyo naman po yung kwento ng buhay ko. Hindi po ako nakapagtapos ng pag-aaral kasi hindi niya ako pinag-aral. Alam po ng mga kapatid ko yan. No, alam niyo, bayaran ng tuition, wala. Walang meron. Meron naman pero wala. Yung parang ganon. Meron naman pero wala. So, sabi ko sa heart ko, pumatong lang yun. Kasi yung tatay at nanay ko separated when I was 3 years old. And sabi ng tatay ko, nanay mo kasi. Actually, sabi ng tatay ko sa akin, gusto niyang balikan yung nanay ko, pero ayaw na daw ng nanay ko. So, I grew up with broken family. Sa tatay ko lang until my father died in 1997, November 1, 1997, sa Angeles, Pampanga. I was 11 years old. 9 years old. 9 years old ako that time. And no choice. Sino pang kukup-kup sa akin kung hindi ang aking ina? So, inuwi niya ako sa probinsya. And during that time, my heart for my mom is so rebellious. Ayoko siyang pakinggan. Yung tingin ko sa kanya is very, very, ang sama ng image sa kanya. And yung sinabi ng tatay ko sa akin, confirmed. Confirmed. Sabi ko, tama nga yung tatay ko. So, yung anger ko sa aking nanay, naglumago ng lumago. Lumago ng lumago until such time na pag sinagot ko siya, pabalbal. Pag sinagot ko siya, walang respeto. Kasi nga, merong hidden anger sa aking buhay. Until such time that nakilala ko ang Diyos sa aking buhay. Nakilala ko si Lord, naging born again ako, praise God. Pero deep inside pala, hindi pala naaalis pa yung tinik. Kaya pala, gusto kong mag-worship kay God, pero pag pinag-uusapan yung tungkol sa forgiveness, hindi ako maka-go on, hindi ako maka-release, hindi ako maka-move forward kasi may pumipigil eh. Feeling ko hindi ako napupuno kasi there's something draining in my life. And I found out that is my hatred to my mom. So sabi ko, iniyak ko talaga sa Panginoon. Encounter po yun. There was a 3-day encounter session, 3 araw na parang retreat. Iniyak ko talaga yun. Lord, I release forgiveness with my mom. Siyempre, Tagalog naman, di ba? Lord, ayoko na, Panginoon. Ayoko na nito. Alisin niyo na po sa aking buhay, Panginoon. Umuwi po ako ng bahay po namin. Humingi po ako ng sorry sa nanay ko. And hindi ka agad nawala. It takes time. Hanggang sa unti-unti, nasasabihan ko na siya, Ma, I love you. Nagiging open na ako. Ma, alam mo ba kung bakit ganito ako dati sa'yo? Kasi ganito yung nangyari, ganyan. No? And, my relationship with my mom ngayon ay open na kami. Hindi na kami katulad ng dati. And I identify that as a drain in my life before. And praise God,
at maayos na po kami ng aking nanay. Di ba nakakatikim naman ho tayo ng pag nagluluto siya. Maayos na po siya ngayon. And I pray that she would continue seeking the Lord in her life. No? Ang panalangin ko po ay talagang makakilala siya talaga ng tuluyan sa ating Panginoon. But, in us, ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin para tayo po ay tuluyang mapuno niya? What is the Lord telling us to do for us to obey Him 100%? Kasi pag sinundan natin siya, may kaakibat na bonus, sobrang daming bonus nun. Mas gusto ko yon kesa dito. Ayoko nito. No? Number 1 po is identify your drain. Pangalawa po, choose to obey the Lord. And number 3, and the last point that I'll be sharing to you is we have to go back to the basic. Ito po yung solusyon sa problema natin. Ito po yung solusyon sa drain. Kasi, Pastor, paano ba namin tatakpan niyo o paano ba namin ayusin? Ito po yun, go back to the basics. Wala na pong iba ang makakaayos sa atin kung hindi yung dalawang bagay na ito. Go back to the basics. Number 1 po is the Word of God, salita po ng Diyos. Pwede ho tayo makinig ng maraming preaching, maraming encouraging words. Pwede ho tayo magbasa ng maraming mga bagay. Pwede tayo makinig ng mga good music. But if the Word of God is not found in our hearts, temporary lang po yung mangyayari doon. Pero ang totoong salita ng Diyos, pag yan po ay nasa puso po natin, we will never be the same again. Kasi pwede ho na nakinig tayo ng preaching. Praise God, praise the Lord. Ang ganda, praise God. Pero kung hindi yun pumasok sa puso natin yung Word of God, after ilang weeks, wala na ulit. Temporary. But if the Word of God is hidden in our hearts, katulad do sa Psalms 119, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Tinatago ko ang salita mo, Diyos, sa aking puso so that I will not sin against you. 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, sabi dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at pakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. The Word of God po yan lahat. Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at hindi sa lahat, handa sa lahat ng mabubuting gawain. It's the Word of God. Salita po ng Diyos. Kahit na magpunta tayo dito sa church, every day, wala pong kinala. Basta ang Word of God, yun po ang talagang mananatili dapat sa atin. Hindi po yung activity-based. Dati siguro pwede yun na, eto, praise God. Pero kung ang salita po ng Diyos ay hindi po nananahan sa atin, parang yung mga ginagawa po natin magfe-fade away . So we have to make sure that the Word of God, yun po ang number 1. By the way, sino ho dito yung nakakasabay sa ating daily Bible reading? May pinapadala ho kami sa mga workers ng daily Bible reading. And starting this January, para sa mga hindi po nakakasabay, we will be posting our Bible reading guide sa ating Facebook account. So kung gusto mong magnilay-nilay, magbasa ng salita ng Diyos, punta po kayo sa website. Doon po sa ating Facebook, ipopost po namin doon yung Bible reading for today. For this week. Okay, weekly po natin gagawin para hindi naman araw-araw. So makikita nyo doon, ay Monday, ganito. Okay, Tuesday, John chapter 4, John chapter 5. Diba? At least meron ho tayong guide sa pagbabasa po ng Bible. And we will be doing that as soon as possible. Hopefully by tomorrow, may post na po natin yung for this week. And I'm very, very excited. Alam niyo po kung bakit? Because kapag tayo po ay nagbabasa po ng Bible and masasabayan po natin yon, unti-unti pong lalagyan ng Panginoon yung ating mga puso. Parang butil, no? And then dadating yung araw, lalago ito at ito'y mamumunga sa atin. And by doing so, mga kapatid, we will be
blessed by the Lord through His Word. Okay? So sabi po ng Panginoon in Matthew chapter 4, verse 4, ngunit sumagot si Jesus doon sa kaaway kay Satanas. Kasi tinitempt siya ni Satan. Sabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Pag-iisipan ho natin yung sinabi ng Panginoong Jesus, kay Jesus na po nanggaling, hindi lamang sa tinapay. Kung Pilipino ho si Jesus, kanin. Kasi sa kanila, tinapay ang main po nila. Sa atin, kanin. Hindi lamang po tayo nabubuhay sa pagkain, kung hindi sa salita na nagmumula sa Diyos. So, if we read our Bibles, then we are able to recover and put a stop doon sa nagde-drain po sa atin. Word of God pa din, salita po ng Panginoon. Amen po ba doon? Excited po ba kayo? Yung mga hindi pa po nagla-like ng Facebook page po natin, like nyo po kasi bibigay po namin doon yung mga Bible readings natin. Every day. Okay? Number 2 po or second na importante, na basic po is our prayer life. Luke chapter 11, verse 1. Once Jesus was in a certain place praying, as he finished, one of the disciples came to him and said, Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples. No? Yung mga disciple ho ni Jesus, alam niyo ho kung ano ho yung hiniling sa kanya na ituro sa kanila? It is praying. Prayer, hindi po yung, syempre nakikita nila si Jesus, nagpapagaling, nakikita nila, ang daming gumagaling, may mga miracle si Jesus. Pero alam niyo po kung ano yung hiniling ng mga disciples na ituro sa kanila. Hindi, Lord Jesus, turuan mo naman ako paano gumawa ng miracle. O, paano niyo po ba naparami yung mga tinapay na nakapagpakain ng 5,000 people? Hindi po yun. Ang sabi nila, one of his disciples came to him and said, Lord, teach us how to pray. And that is also our prayer this morning. Lord, tulungan mo kaming manalangin. Lord, teach us to pray. Lord, every time that we wake up, turuan niyo po kaming manalangin. Pagkakain po kami, tulungan niyo po manalangin. Lord, give us the grace para makapag-set po kami ng time para makapanalangin po kami. You know, when we pray to the Lord, there's something that God is installing to us, and that is spiritual or internal strength. Pansinin po ninyo, pag tayo po'y nanalangin, malakas po tayo, parang hindi tayo natitibag basta-basta. Hindi umiinit yung ulo po natin, basta-basta, hindi tayo basta-basta nagagalit. Why? Because, you know, deep inside us, we know that the Lord ministered to us. God wants a relationship with us. Gusto po ng Panginoon magkaroon ng relasyon sa atin. And yung pagbabasa ng Bible, ito po, pakinggan niyo po . Yung pagbabasa po ng Bible is God speaking to us. Kaya po siya tinawag na God's Word. God speaking to us when we read the Bible. And prayer is us speaking to God. Baliktad. The Bible, God is speaking to us, and our prayer is us speaking to God. And we have the privilege to speak to God. Try niyo pong manalangin, yung walang nakakakita. Kayo lang, sa silid ninyo or somewhere else in your house, mag-pray kayo. And allow the power of the Holy Spirit and the power of God to move in your life. Manalangin po kayo, kasi totoo po ang pakikipag-usap po natin sa Diyos. Nananalangin po ba tayo? I think doon din to sa movie, Ang panalangin, sabi ho ng intercessor doon, sabi niya, ang panalangin ay hindi spare tire. Hindi siya spare tire. Di ba, pag kayo may sasakyan, meron tayo usually extrang gulong . And ginagamit lang natin yung extrang gulong na yon kapag tayo ay na-flat. Sabi niya, hindi ganun ang panalangin. Kasi, hindi dapat na pag tayo ay may pangangailangan at saka lang tayo mananalangin. Sabi niya, it should be a daily part of our
lives. Prayer sa ating mga buhay. And whenever we set a time of prayer for the Lord, we are declaring that without God, we can do nothing. Pag tayo daw po ay nananalangin, nagpapakumbaba tayo at sinasabi na, Lord, may mga bagay na hindi ko kaya. I give it up to you. Kayo po ang number one. Lord, I humbly bow down myself. Sinasabi ko na hindi ko po kaya without you. Last 3 verses that I would share to you about prayer. Sabi dito, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at mapagpasalamat. Magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Magalak kayo, palagi kayong manalangin. Jeremiah 29:12. Then you will call upon me and go and pray to me. Ano ang sabi ng Diyos? I will listen to you. Kaya pag tayo po'y nananalangin, nakaganon po ang Diyos. Ano yun, anak? Because He's interested in us. Mahal na mahal tayo. Pwede ba yun, mahal tayo ng Diyos pero hindi tayo pinapakinggan? But when we pray to the Lord, He is, yes, okay anak, sasagutin kita through my word. Kaya mahalaga, we pray and we read the word of God. Last verse, mga kapatid, Colossians chapter 4, verse 2. Sabi diyan, maging matyaga kayo sa pananalangin. Laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Kung meron man po akong iiwanan sa inyo ngayong umagang ito, it's about spending time with our Lord. Wala na hong ibang magpapalakas sa atin. Wala na pong ibang mag-aayos ng butas ng buhay natin kung hindi ang pagbabasa ng salita ng Diyos at pananalangin. Amen po ba? Bakit hindi po tayo tumayo and we will pray to the Lord? Thank you, Jesus. Sana pag-usapan po natin ngayong umaga, no? Alin po sa tatlong yun, yung nangungusap ang Diyos sa atin? Have we identified, na-identify na ba natin yung drain, yung butas na parang pilit tayong inuupos? You know, we're trying to do our best, you know, we're trying to reach out for God, nagiging serious tayo sa ating buhay, pero there's something wrong and probably there is a leak. I don't know kung ano yun. But you know kung ano yun. Because the Holy Spirit will remind you and will show you, anak, yan yun. Yan yun eh. Yan yung nagde-drain sa iyo eh. Kaya feeling mo, hindi ka napupuno. You're not filled. Because there's something that is draining you. Ano yun? Do you know what it is? Second is obedience sa Panginoon. And the Lord has been calling us to obey Him. And if we obey Him, sobra-sobrang pagpapala naman yung ibibigay ng Diyos sa atin. Sobra. Beyond our understanding, beyond our thoughts. Nakaantabay si Lord, halika anak, sunod ka. Kasi marami akong magandang plano sa buhay mo. But I cannot do that if you keep on disobeying me. Hindi pwede kasi naisulat sa salita ng Diyos. Naisulat na yan. If we obey Him, there is a blessing. But the reverse is also true, that if we disobey Him, or there are things in our lives that we are disobeying Him, I pray for the fear of the Lord. Nawa, magkaroon ho tayo ng takot sa Diyos.
Kasi kung babalikan ho natin yung curses kanina, ayoko mangyari sa anak ko yun. Ayoko mangyari sa akin, ayoko mangyari sa trabaho ko, ayoko mangyari sa health ko, ayoko mangyari sa ipon namin bilang pamilya, ayoko mangyari sa peace na meron kami. Ayoko mangyari yun. That's why I pray for the fear of the Lord. Matakot po tayo sa Diyos. And let us strive to obey Him 100% by the power of the Holy Spirit. At ang pangatlo po na gusto po natin tingnan, bakit back to basic? Bakit back to basic? Balik tayo. Balik tayo. Ano ba yung pinakamahalaga sa lahat? Alam niyo po, I was watching this, I think yesterday, yung sunog sa US. Pinapa-evacuate sila. Andiyan yung sunog. Evacuate. Ano ho yung dala-dala nila? Ano yung mga bit-bit nila? Sabi ni Giton G, ang bit-bit nila yung mga pinakamahalaga sa kanila. Lahat ng gamit nila, na mamahalin, na magaganda, yung mga sasakyan nila, iniwan nila. Why? Hindi naman sa pero yun ba talaga? Pinakamahalaga. Nasunog wipe out Pwedeng mapalitan. Sa atin, kapatid, what is the most important thing in your life? Si God ba? Si Jesus ba? Because if we love Jesus, sabi niya sa kanyang salita, you will obey my commandments. You will read the Word of God. Pinapahalagahan natin ng salita ng Diyos. Kasi kung hindi natin binabasa, it only means one thing. Hindi natin pinapahalagahan ang salita ng Diyos. There was a challenge. May challenge, na nakakatawang challenge, pero it makes sense. Sabi doon, kung babayaran ka ng 1,000 kada araw para magbasa ng Bible, babasahin mo ba? 1,000 per day. Babasahin mo ba? Hindi. Babasahin. Paano kung wala? Babasahin hindi. Babasahin pa din. The Word of God is more than just money. Wisdom ang ibibigay niya sa atin. Peace of mind. Joy of the Lord. Unconditional love of Jesus. Forgiveness of our lives. Freedom from sin. Ang dami yung ibibigay ng Biblia sa atin. More than just money. Number 2, our prayer. How is our prayer life? Kamusta po ang panalangin po natin? We may seem okay. You may seem okay. Parang kanina, okay naman Okay naman yung bote until such time na binuksan natin yung bote at saka dun dumalo yung drain. Ganon din sa panalangin. May seem okay, pero ang totoong magsasabi, didikta ng ating buhay, spiritual as yung ating buhay panalangin. Let's sing and let's worship the Lord. As we are singing this, hayaan nyo yung kapayapaan ng Diyos ang bumalot sa atin. Siya po yung mag-aayos ng ating mga tagas. Thank you, Jesus. Kapayapaan nagmumula sa iyo. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Kaligayahan makamit sa piling mo. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Kundi mamalagi sa piling. Yes, Lord. Pinipili namin kayo, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah! Thank you, Jesus!
Jesus, sa piling ko. Thank you, Jesus. Kapayapaan Nagmumula sa'yo. Kaligayahang nakamit sa piling niyo. Let's sing. Hallelujah. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisin pa. Di mamalagi sa piling ko. Hallelujah. Aming Ama. Wala nang makunay. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisip ng puso ko sa piling ko. Wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa. Kundi mamalagi sa piling ko. Aming Ama, aming Ama. Wala nang pantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa Piling niyo. Let's sing for the last time. Awitin po natin sa Panginoon. wala nang hahanapin pa. Wala nang nanaisip pa. Kundi mamalagi sa piling niyo. Aming Ama. Wala nang papantay sa'yo. Nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko. Kaya ang naisin ng puso ko. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling niyo. Panginoon, lumalapit po kami sa inyong kabanal-banalang trono, Lord. Mula sa kalangitan ay nakikita niyo po yung aming mga buhay. Bagamat physical na pangitain, physical na pangangatawan, Lord, outward appearance yung nakikita ng mga tao sa amin. Pero you know, alam niyo, Lord, kung ano yung nasa puso po namin. Ano yung kondisyon ng aming mga puso. And we just pray, Lord, that katulad po ng panalangin ni David, Lord, search our hearts. Search our lives. And kung may nakikita po kayo, Panginoon, na dapat i-correct, dapat ayusin, Panginoon, dinudulog po namin ito sa inyo, Panginoon. Help us, Lord. Tulungan niyo kami, Panginoon. Increase our faith, Lord Jesus, so that we may obey you 100%.
Teach us to be humble, O Lord God. At aminin, Panginoon, sa inyo na kailangan po namin ng tulong. Kaya, Panginoon ko, dalangin ko po for us to have a hungerness for your word. Mauhaw po kami, Panginoon. Mauhaw po kami, magutom po kami sa inyong salita. Kaya babasahin po namin ito, Panginoon. Kaya may nakakakita man o wala, maglalaanan po namin ng oras. Yung ibang bagay, Lord, na paglalaanan po namin, why not the most important thing of all, and that is your word. And prayer to you, Lord Jesus. Tulungan niyo kami, Panginoon, sa aming personal na buhay. Because we know that this is the only way na kami po ay maayos, na kami po ay magkaroon, Lord, ng bagong hope, bagong pangitain sa buhay. I pray for my brothers and sisters who are struggling for their Bible reading, Panginoon, and their prayer time, O Lord Jesus. Lord, bring us back to the heart of worship. Bring back us, Lord God, to the times where we are so excited to read your word, to pray to you, Panginoon. Bring us back to that time, O Lord Jesus, that we are so in love with you na wala po kaming ninanais kung hindi mabasa ang inyong salita at manalangin sa inyo. Thank you, Jesus, for this wonderful message that you have for us. Salamat po, Panginoon, at sineselyuhan po namin ito, Panginoon, ng inyong banal na dugo para hindi po namin makalimutan, O Lord God, lahat ng narinig po namin ngayong umaga, Panginoon. Selyuhan niyo po ito ng banal na Espiritu sa aming mga puso't isipan so that we will always remember this day, Lord Jesus, this day of transformation, this day of a decision-making sa aming buhay, that we will never be the same again. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you, God, and we will honor you. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Hallelujah! Taas po natin ang ating mga kamay. Tayo po yung manalangin, Lord. You can see our hands, and this is a sign, Lord, of respect and surrender to you, Lord God. And as we go out to this place, Lord Jesus, may you use our mouth to declare your goodness. May you use our hands. Lahat po ng meron kami, Panginoon, sa aming mga sarili, Lord God, ay magdideklara on how good you are, Father God. Lord, let us be a light and salt unto this world. Gamitin niyo po kami to reach out other people as well na kinakailangan po kayo sa kanilang buhay. Thank you, Lord. I declare protection, Father God, and prosperity, Panginoon, sa aming mga ginagawa. Thank you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po sa lahat and see you po next week.